Ang tawag sa telepono ay dumating sa isang Huwebes ng umaga sa huling bahagi ng Setyembre. Nasa aking opisina ako na nagre-review ng quarterly statements mula sa aking retirement accounts nang lumitaw ang pangalan ng aking estate attorney sa caller ay Ramon Santos. Magkasama kaming nagtrabaho ng 20 taon. Hindi siya tumatawag maliban kung may bagay na nangangailangan ng agarang atensyon. Roberto, kailangan kitang pumunta sa opisina ko ngayon. Ang boses ni Ramon ay may dalang urgency na hindi ko pa narinig noon. Tungkol ito sa safe deposit box ni Patria. Yung bagong natuklasan lang natin. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. 3 taon nang wala si Patria. Pancreatic cancer. 6 na buwan mula sa diagnosis hanggang sa wakas. Anong safe deposit box? Nakita ko ang susi sa mga file niya habang nare-review ko ang estate documents ninyo. Hindi niya binanggit sa iyo noon. Hindi kailanman. Makakapunta ka ba dito ng 2 oras? Pumunta kang mag-isa, Roberto. Yung ipapakita ko sa iyo, may bagay kang dapat makita muna ng pribado. Pumayag ako at binaba ang tawag. Sa labas ng bintana ng opisina ko, nakikita ko ang kanayunan ng Quezon Province na nagiging kulay ng taglagas. Ang mansyon na itinayo namin ni Patria ay nakatayo sa 5 ektarya sa lalawigan ng Quezon. 40 taon ng kasal, 30 taon na pinatakbo ko ang dental clinic ko. Nagtayo kami ng matibay, ng pangmatagalan, o sa ganon ang akala ko. Nang 2 oras, nakaupo ako sa harap ni Ramon sa kanyang opisina sa bayan. Inilagay niya ang maliit na sobre sa kanyang desk sa pagitan namin. Sulat kamay ni Patria sa harapan. Pangalan ko, wala nang iba. Ang safe deposit box ay nasa branch na ginagamit niya noon bago kayo lumipat sa bahay na to. Tahimik na sabi ni Ramon. Nakipag-ugnayan lang sa akin ang bangko noong nakaraang buwan habang nag-a-update ng system. Patuloy nilang kinokobra ang annual fee sa lumang account. Itinulak niya ang sobre patungo sa akin. Sa loob ay isang sheet ng stationery ni Patria. Hindi mapagkakamali ang sulat kamay niya. May petsang 3 linggo bago siya namatay. Mahal kong Roberto, simula nito. Kung binabasa mo to, wala na ako. May kailangan akong sabihin sa'yo na hindi ko na kayang sabihin ng buhay pa ako. Narinig ko sina Danilo at Marco sa ospital 2 buwan na ang nakalipas. Akala nila tulog ako. Pero hindi pa umipekto ang morphine noon. Nasa halway sila sa labas ng kwarto ko. Napikis ang lalamunan ko habang binabasa ang mga salita niya. Sabi ni Danilo, gaano pa katagal kaya siya? Sumagot si Marco, 2 buwan, siguro 3. Tapos pwede na nating simulan si tatay. Roberto, nagpaplano sila. Nagpaplano sila mula nang magkasakit ako. Gusto ni Danilo na mag-invest ka sa startup niya. Peking-peking yan. May kaibigan akong nag-check. Walang tunay na kumpanya, website lang. Si Marco naman ay may utang sa sugal. 2,500,000. Nakita ko ang statements nang hinahanap ko ang insurance card niya para idagdag sa hospital forms ko. Tumigil ako sa pagbasa. Tumingin kay Ramon. Seryoso ang ekspresyon niya. Puno ng simpatya. Mayroon pa, mahinahong sabi niya. Pinilit kong ibalik ang mga mata ko sa mga salita ni Patria. Sasabihin nila sa iyo na kailangan nila ng tulong para makatayo. Sasabihin nilang pansamantala lang. Gagawin kang makonsensya dahil may pera ka habang nahihirapan sila. Pero Roberto, pakinggan mo ako. Pinanood ko sila sa buong buhay nilang adulto. Hindi pa sila nakakatayo mag-isa. Tayo ang nagbigay daan. Ako ang nagbigay daan. Ayaw kong aminin habang buhay pa ako. Pero nakikita ko na ngayon mula sa hospital bed na to. Protektahan mo ang sarili mo. Naghihintay sila na mamatay ako para makumbinsi ka na ibigay sa kanila lahat. Huwag mo silang pabayaan. Please. Mahal kita. Pasensya na kung hindi ako naging mas matapang. Patria. Nanginginig ang papel sa mga kamay ko. Maingat kong inilagay ito sa desk ni Ramon. Kailan niya to isinulat? Tiningnan ni Ramon ang notes niya. Hulyo 11, 3 taon na ang nakalipas. Namatay siya noong Agosto 7, 3 linggo. Alam niya ng ilang buwan, nagtiis siya, isinulat ang babalang ito, at hindi man lang sinabi sa akin ng harapan. Sapat ba ang liham? Tanong ko. Para sa legal na layunin. Sumandal si Ramon sa upuan niya. Nagtatag ito ng timeline at intent. Pinapakita nitong may alalahanin siya tungkol sa financial exploitation. Kasama ang ibang ebidensya. Maari itong maging napakahalaga. Pero Roberto, kailangan kong itanong, may nangyari ba mula nang mamatay si Patria na tumutugma sa sinabi niya? Nag-isip ako tungkol sa nakaraang 3 taon. Si Danilo ay lumipat sa basement apartment, 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Patria.
Pansamantala lang, sabi niya, kailangan ng oras ang startup niya para makakuha ng funding. Si Marco naman ay lumipat sa guest cottage, 1 taon na ang nakalipas kasama ang asawa niyang si Betty. Hanggang makahanap sila ng sariling lugar, pangako nila. Wala ni isa ang umalis. Wala ring nagbayad ng upa. Pareho silang lumalapit sa akin, buwan-buwan na may hiling. Maliit muna, pagkukumpuni ng sasakyan, bayad sa ospital, minimum sa credit card. Tapos mas malalaki na, investment sa negosyo, debt consolidation, down payment, lahat ng hinulaan niya, mabagal kong sabi. Nangyari lahat ng eksakto gaya ng babala niya. May kinuha si Ramon na business card sa drawer niya. Ito si David Cruz, private investigator, dating police. Napaka-discreet. Sa tingin ko, dapat kausapin mo siya. Kinuha ko ang card. Naramdaman ang bigat nito. Ang pagtawag dito ay magbabago ng lahat. Ang hindi pagtawag ay nangangahulugang balewalain ang huling babala ni Patria. Tatawagan ko siya ngayon. 40 minuto ang biyahe pauwi. Ginugol ko ito sa pagbalik-balik ng mga alaala sa bagong pananaw. Si Danilo na bumibisita kay Patria sa ospital, laging nagtatanong tungkol sa will, tungkol sa investments ko, tungkol sa plano ko. Si Marco na bumubulong kay Betty sa sulok sa huling mga araw ni Patria. Pareho sila sa libing, malungkot at apropiyado, tumatanggap ng pakikiramay tungkol sa hirap nito, lalo na sa pananalapi. Akala ko nag-alala sila sa kapakanan ko. Mas alam ni Patria. Pareho pa rin ang hitsura ng mansyon nang pumasok ako sa circular driveway. Parehong eleganteng colonial exterior. Parehong perpektong maintained grounds. Pero iba na ang paningin ko rito ngayon. Ang basement apartment kung saan nakatira si Danilo kasama ang girlfriend niyang si Sofia. Ang guest cottage kung saan permanenteng nanirahan sina Marco at Betty. Ang bahay ko ay naging libre nilang tirahan ng maraming taon. Sa loob, naririnig ko ang mga boses mula sa sala, tawa, telebisyon. Dumaan ako nang hindi tumitigil, diretso sa opisina ko. Isinara ang pinto, at ikinandado ng may maririnig na click. Sumagot si David Cruz sa ikalawang ring. 3 araw pagkatapos, nakipagkita ako kay David sa isang coffee shop 20 minuto mula sa bahay ko. Professional distance. Mid-negatibo 50s siya. Gray na buhok. Matatalas na mata na walang nakakalampas. Nag-preliminary research na ako. Sabi niya, habang itinulak ang folder sa mesa. Ang digital footprint ng mga anak mo ay nagsasabi ng interesting na kwento. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga printout, screenshot, bank records na nakuha sa legal na paraan na hindi ko tinanong. Ang startup ni Danilo, sabi ni Cruz, Venture Launch Solutions. Maganda ang hitsura ng website. Sa LinkedIn ay 12 employees daw. Pero walang business registration sa Pilipinas. Walang tax filings, walang SEC paperwork kahit saan. Ang address na nakalista ay isang virtual office lang. Ang phone number ay Google Voice account. Kaya totally fake. Ganap na fake. Ang website ay ginawa gamit ang template. Nagkakahalaga siguro ng 10,000. Ipinapakita niya ito sa mga potential investor. Kasama ka. Ilang beses niyang binanggit. Humingi ng 2 milyon para kumuha ng developer. Tumingin si Cruz sa susunod na page. Si Marco, ang bunso mong anak. Mas nakakabahala ito. May gambling accounts siya sa 3 online poker sites. Kabuwang utang sa 3. 2,500,000. Eksakto ang natuklasan ng asawa mo. Tumugma ang numero sa liham ni Patria. Alam niya. Ni-document niya ito. Mayroon pa. Sabi ni Cruz, binabantayan ko ang communications nila. Kung may permiso mo, gusto kong mag-install ng discrete surveillance sa bahay mo. Audio lang, walang video. Nakatuon sa common areas. May pakiramdam ako na kung makikinig tayo, may mahalagang maririnig. Nag-isip ako tungkol sa liham ni Patria, tungkol sa 3 taon na ginamit ako, tungkol sa sarili kong bahay na naging staging ground ng financial exploitation. Gawin mo. Ang mga device, aktual na sophisticated audio recorder lang, ay na-install habang wala sina Danilo at Marco. Mabilis, professional, invisible ang team ni Cruz. Smoke detector, clock radio, picture frame, 7 device sa kabuuan sa buong bahay. Lahat nakakonekta sa encrypted cloud server na kami lang ni Cruz ang may access. Sa loob ng 5 araw, wala namang kapansin-pansin. Normal na usapan, telebisyon, musika. Tapos sa ika-6 na gabi, nasa opisina ako na nire-review ang recordings ng araw nang marinig ko ang boses ni Danilo mula sa sala. Sinasabi ko sa iyo, Marco, madadagdagan pa natin ito ng 1 taon ng madali. Siguro 2 kung tama ang paglalaro natin. Tumawa si Marco. Hanggat pinaniniwalaan ni Betty si tatay na nag-iipon kami
para sa sariling bahay. Talagang naniniwala siya. Sumali ang boses ni Sofia. Paano ang pera sa startup? Kailan mo ulit hihingin? Malapit na, sagot ni Danilo. Pero hindi pa ngayon. Ayaw magmukhang desperate. Ang sikreto ay gawin siyang mag-isip na siya mismo ang may ideya na tumulong. Nakaupo akong nagyelo, nakasuot ng headphones, nagre-record ng usapan nila. Ang mga anak ko sa bahay ko. Nagpaplano kung paano patuloy na manipulahin ako. Ang punto, sabi ni Marco, mas mababang boses ngayon. Kapag wala na siya, hahatiin naman ang estete sa ating dalawa. Pero kung makukuha natin siyang mag-invest ngayon, extra yon. 2 milyon para sa peking negosyo ni Danilo. Dagdag 1,800,000 para sa supposed debt consolidation ko. 3,800,000 pa sa ibabaw ng mana. Boses ni Danilo. Nakapasok na ang life insurance ni nanay. Nakuha natin yon. Pero ang malaking pera ay ang bahay at retirement accounts. 120 milyon total. Kailangan lang nating magpanggap na supportive na mga anak sa susunod na ilang taon. Paano kung mag-asawa ulit siya? Tanong ni Sofia. Hindi, kumpiyansang sabi ni Betty. Masyado pa ring tapat sa alaala ni Patria. Pabor yun sa atin. Walang bagong asawa ay walang ibang makaka-impluensya sa will. Tinanggal ko ang headphones. Tahimik na nakaupo. Parang lumiit ang opisina ko. Sa labas ng bintana, nahuhulog ang mga dahon ng taglagas. 3 taon nang patay si Patria. Ang mga anak namin ay nagpaplano na nito bago pa siya mamatay. Kinabukasan, tinawagan ko si Ramon Santos. Mayroon na ako ng lahat ng kailangan, sabi ko. Audio recordings, financial evidence, liham ni Patria. Gusto kong gumawa ng irrevocable trust at simulan ang eviction proceedings para sa parehong tirahan. Tahimik si Ramon sandali. Roberto, naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Ang relasyon mo sa mga anak mo ay permanenteng masisira. Sila mismo ang sumira nito. Kinikilala ko lang ang realidad. Ang paglikha ng irrevocable trust ay karaniwang tumatagal ng 3 linggo. Pwede kong i-fast track sa 2. Ang eviction proceedings para sa mga residenteng walang lease ay nangangailangan ng 60 araw na notice sa Pilipinas. Sabay ninyong i-serve. At Ramon, gusto kong idemanda sila para sa fair market rent sa panahong nanirahan sila rito. 3 taon para kay Danilo, 2 taon para kay Marco, kasama ang damages sa fraud. Agresibo pero makatwiran. Based sa comparable properties sa lugar ninyo, maaari nating i-claim ang 4,500,000 sa backrent. Sinusuportahan ng recordings ang fraud claims. Gawin mo lahat. Sisimulan ko ang paperwork ngayon. Dumating ang trust documents sa courier 1 linggo pagkatapos. Ginugol ko ang 1 gabi sa pag-review ng bawat page. Ang mansyon ko ay inilipat sa professional trust management. Gayon din ang retirement accounts ko na protektado. Sa aking kamatayan, lahat ay ipamamahagi ayon sa eksaktong instruction ko. Minimum na required ng batas sa Pilipinas sa mga anak ko. 250,000 bawat isa. Ang nalalabi ay hahatiin sa Philippine Cancer Society, sa dental school kung saan ako nagturo, at scholarship fund sa pangalan ni Patria. 120 milyon na protektado mula sa mga lalaking naglanong samantalahin ang kalungkutan ng kanilang ama. Pinirmahan ko lahat. Iskan at ipinadala kay Ramon. Pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa nakaraang 3 taon. Inihanda ang eviction notices para sa parehong property. Formal na legal documents, 60 araw para umalis, walang negosasyon. Pinili ko ang 1 linggo ng gabi para i-serve ito. Family dinner, tawag ko rito. Una mula nang mamatay si Patria. Parehong masaya sina Danilo at Marco. Siguro akala nila handa na akong lalong buksan ang pitaka. Dumating sila ng 6 oras. Si Danilo kasama si Sofia, si Marco kasama si Betty. Naghanda ako ng simpleng hapunan. Inihaw na manok, gulay, salad. Kumain kami ng kaunting usapan. Naghintay sila na ako ang magbanggit ng dahilan ng pagtitipon. Pagkatapos ng hapunan, tumayo ako at kinuha ang 2 Manila envelope mula sa sideboard. Inilagay ang isa sa harap ni Danilo, isa sa harap ni Marco. Ano to? Unang binuksan ni Danilo ang kanya. Pinanood ko kung paano nawala ang kulay sa mukha niya habang binabasa ang heading. Notice of Eviction. Legal na wika. 60 araw na mandatory. Tay, ano to? Seryoso ka ba? Binuksan ni Marco ang kanya. Nagsimulang magbasa. Sumandal si Betty sa balikat niya. Natakpan ang bibig. May 60 araw kayo para makahanap ng ibang tirahan. Pareho kayo, ang basement apartment at guest cottage ay ari ko. Nanirahan kayo rito ng walang lise,
walang bayad sa upa. Tapos na ito ngayon. Baliw ito, biglang tumayo si Danilo. Anak mo kami. Pamilya tayo. Kinuha ko ang laptop ko. Binuksan ang audio file. Pinindot ang play. Napuno ng mga boses nila ang dining room. Malinaw na malinaw. Madadagdagan pa natin ito ng 1 taon ng madali. 2 milyon para sa peking negosyo ni Danilo. 120 milyon total. Magpanggap na supportive na mga anak. Pinatugtog ko ito ng 2 minuto. Pinanood ko ang mga mukha nila. Si Danilo ay namula tapos pumuti. Hindi makatingin si Marco sa mga mata ko. Tahimik na umiyak si Sofia. Tinitigan lang ni Betty ang laptop na parang armas. Pinatigil ko ang recording. 3 taon ng pagpaplano. Kalmado kong sabi. Pagpaplano kung paano ako samantalahin. Pagkaplano kung paano ubusin ang perang itinayo namin ni inyong ina sa loob ng 40 taon. Alam niya. Alam ni Patria bago siya namatay. Kinuha ko ang liham niya. Binasa ko itong malakas. Bawat salita. Ang halway sa ospital. Ang narinig na usapan. Ang babala. Isinulat ito ni nanay. Naputol ang boses ni Marco. 3 linggo bago siya mamatay. Sinubukan niyang protektahan ako. Ngayon ako naman ang nagpoprotekta sa itinayo namin. Tay, please. Hinabol ako ni Danilo. May maipapaliwanag kami. Itinaas ko ang isang kamay. Tumigil kayo. Gumawa na ako ng irrevocable trust. Protektado na ang lahat ng ari-arian ko. Pagkatapos ng kamatayan ko, makakatanggap kayo ng legal minimum. 250,000 bawat isa. Wala nang dagdag. Hindi mo pwede itong gawin. Matinis na sabi ni Betty. Kakontest namin ito. Makikipaglaban kami. Sa anong ebidensya? Malamig ko siyang tiningnan. Pinatutunayan ng recordings ang fraud. Ang utang mo sa sugal, Marco. Ang pekeng kumpanya mo, Danilo. Pinatutunayan ng liham ni Patria na matino ang isip ko at ang alalahanin niya. Matatalo kayo. Mas lumakas ang iyak ni Sofia. Inilagay ni Danilo ang kamay sa balikat niya. Pero nanatili ang mga mata niya sa akin. Sa wakas ay nahulog ang mga maskara ng maraming taon. Legal ang eviction, patuloy ko. 6 na po araw para sa parehong tirahan. Kung hindi kayo alis sa oras na yon, ipatatanggal ko kayo ng pulis. At ay demanda ko kayong pareho para sa 3 taon ng back rent. 4,500,000 based sa fair market value. Matindi ito, tahimik na sabi ni Marco. Anak mo kami. Tumigil kayong maging anak ko nang simulan ninyong tingnan ako bilang ATM. May 6 na po araw kayo. Lumabas ako ng dining room. Pumunta sa opisina ko. Ikinandado ang pinto. Sa likod ko, sumabog ang gulo. Sigawan, iyakan, kaluskos ng muebles. Nakaupo ako sa desko at binuksan ang trust documents. Lahat pinirmahan, na file, secure. Lumipas ang 1-0 minuto. May kumatok. Boses ni Danilo, kontrolado na ngayon. Kalkulado. Tay, alam kong galit ka. Pero pag-usapan natin ito ng matino. Hindi ako sumagot. Nagkamali kami. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kailangan mong sirain ang pamilya. Binuksan ko ang laptop ko. Nagsimulang mag-document ng gabi, petsa, oras, sino ang naroon, ano ang sinabi, lahat na maaring kailanganin ni Ramon. Nagpatuloy ang katok. Tapos si Marco. Tay, please. Magbabayad kami ng upa. Gagaling kami. Bigyan mo lang kami ng isa pang pagkakataon. 6 na po araw. Malakas kong sabi para marinig sa pinto. Lumayo ang mga yapak. Dagdag na bulungan. Tapos 4 na beses na sumara ang front door. Lahat sila umalis. Nakaupo ako sa opisina hanggang hating gabi. Tahimik ang bahay, akin ulit, o magiging akin ulit sa 6 na po araw. Nag-isip ako tungkol kay Patria, sa liham niya, sa lakas na kinailangan para isulat ang mga salitang yon habang namamatay. Binuksan ko ang email ko at sumulat kay Ramon. Naganap ang gabi gaya ng inaasahan. Alam na nila ang eviction, ang trust, ang recordings, at ang demanda. Please proceed with all legal action. Mabilis ang sagot niya. On it. Well done, Roberto. Ang susunod na 8 linggo ay naging masterclass sa psychological warfare. Sinubukan ni Danilo at Marco ang lahat. Unang linggo, nagdala sila ng family friends para mag-mediate. Tinanggihan ko ang lahat ng meeting. Ikalawang linggo, nagpadala ang lawyer nila ng threatening letters tungkol sa elder abuse. Sumagot si Ramon gamit ang recordings at liham ni Patria. Nag-withdraw ang lawyer nila. Ikatlong linggo, sinubukan ni Danilo ang reconciliation. Dumating na may bulaklak at pasensya. Sorry ako, Tay. Nagkamali ako. Pwede ba nating simulan ulit? Tinanggap ko ang bulaklak at isinara ang pinto sa harap niya.
Ika-4 na linggo. Sinubukan ni Marco ang sakit strategy. Tumawag si Betty, sinabing nagka-heart episode siya dahil sa stress. Nagpadala ko ng fruit basket sa ospital. Hindi ako bumisita. Ika-5 linggo. Pareho silang nag-stage ng therapy intervention. Nagdala ng counselor sa bahay nang walang paalam. Tinawagan ko ang pulisya para sa trespassing. Umalis sila bago dumating ang mga pulis. Ika-6 na linggo, desperation. Nag-offer silang magbayad ng back rent. Ipinasa ko ang offer kay Ramon, na isinama ito bilang ebidensya sa demanda. Admission of debt. Ika-7 linggo. Tumigil sila sa pagsubok. Nagsimulang mag-empeke. Naririnig ko sila sa mga dingding at sahig. Mga kahon, tape, galit na usapan. Pagsigaw ni Betty kay Marco. Pagiyak ni Sofia kay Danilo. Ika-8 linggo. Muling tinanggap ko ang team ni Cruz. Sa pagkakataong ito, para sa ibang layunin. Mag-install ng complete security system. Cameras, motion sensors, panic buttons. Gusto kong may documentation ng lahat sa araw ng eviction. Dumating ang ika-negatibo, 60 araw sa isang malamig na umaga ng Nobyembre. Inayos ko na makipagkita sina Ramon at 2 pulis sa akin ng 9 oras. Nagtipon kami sa driveway ko. Official, legal, final. Kumatok si Deputy Reyes sa pinto ng basement apartment. Si Danilo ang sumagot na naka-jogging pants at maruming shirt. Sa likod niya, parang ginulo ang apartment. Kalahating empake na kahon sa lahat ng dako. Sir, ito ay formal na eviction. Hanggang tanghali kayo para alisin ang lahat ng personal belongings. Pagkatapos noon, anumang maiwan ay ituturing ng abandon. Kailangan namin ng mas maraming oras. Walang emosyong sabi ni Danilo. May 60 araw na kayo. Generous na ang tanghali. Sa guest cottage, binuksan ni Marco ang pinto bago pa makatok si Reyes. Resignation sa mukha niya. Nakatayo si Betty sa likod niya. Naka-cross arms, defiant. Alam ko, sabi ni Marco. Alis na kami. Hanggang tanghali, ulit ni Reyes. Pinanood ko mula sa bintana ng opisina ko habang naglo-load sila ng uhaul truck. Mabagal, deliberate na galaw. Maraming beses naglakad si Danilo. Nag-away sina Marco at Betty kung ano ang dadalhin. Nakaupo si Sofia sa kotse nila, hindi tumutulong. Nang 11 oras 45 minuto, kumatok si Danilo sa pinto ko sa huling pagkakataon. Binuksan ko ito. Magkatapat kaming nakatayo. Sana masaya ka na. Sabi niya, naipakita mo na ang punto mo. Ang punto ko ay may consequences ang mga aksyon. Naglano kayong samantalahin ako. Pinrotektahan ko ang sarili ko. Anak mo pa rin kami. Gumawa ka ng choice 3 taon na ang nakalipas. Habang namamatay ang inyong ina, pinili ninyo ang pera kaysa pamilya. Kinikilala ko lang ang choicing yon. Napikis ang panga niya. Sige. Pero huwag kang mag-expect na nandoon kami kapag kailangan mo ng tulong. Kapag matanda ka na at nag-iisa. Hindi ako mag-expect. Tumalikod siya at umalis. Sumakay sa uhaol. Sumunod si Marco sa sedan niya. Nawala ang parehong sasakyan sa driveway. Ang mga anak ko na umaalis sa ari-arian ko sa huling pagkakataon. Tiningnan ng mga pulis ang parehong tirahan. Walang laman. Inabot sa akin ni Reyes ang paperwork. Opisyal na silang wala na. Tawagan ninyo kung babalik sila nang walang pahintulot. Pagkaalis ng lahat, nilakad ko ang mga bakanteng espasyo. Umalingaw-ngaw ang basement apartment. Amoy old takeout at stale air ang guest cottage. Binuksan ko ang mga bintana. Pinapasok ang hanging Nobyembre para linisin ang 3 taon ng paninirahan. Bumuzz ang phone ko. Text mula kay Danilo. Hindi pa tapos ito. Binura ko ito. Tapos binlock ko ang numero ng parehong anak. Tumagal ng 4 na buwan ang demanda. Hawak lahat ni Ramon. Sa Discovery, mas marami pang lumabas kaysa inaasahan ko. Si Danilo ay nakascam din ng 2 sa dating dental colleagues ko. Maliit na investment sa peking startup niya. 250,000 dito, 500,000 doon. Ang gambling debts ni Marco ay mas malaki pa sa natuklasan ni Patria. 3,300,000 sa 5 platform. Nagdesisyon ang Judge pabor sa akin. 4,500,000 sa back rent na hatiin nila. Kasama 750,000 sa legal fees, court costs, fraud damages. Kabuwang judgment, 6,500,000. Wala silang pera. Inutos ng korte ang wage garnishment. 20% ng anumang kitain nila sa susunod na dekada. Nagdeklara sila ng bankruptcy sa loob ng ilang linggo. Pero nakaligtas ang judgment. Walang kasiyahan akong naramdaman sa financial destruction nila. Reliebo lang na sinunod ang babala ni Patria. Dumating ang tagsibol sa Quezon Province.
Mas malaki ang pakiramdam ng mansyon nang ako lang ang naroon. Nagsimula akong mag-travel sa mga lugar na plano naming puntahan ni Patria, pero hindi natuloy. Portugal noong Abril, Scotland noong Mayo. Sa bawat biyahe ay kukuha ako ng litrato at susulatan siya ng liham na hindi ko na ipapadala. Mahal na Patria, nakita ko ang monastery na gusto mong puntahan. Tama ka. Maganda talaga. Salamat sa babala mo. Salamat sa pagiging matapang mo para isulat ang liham na yon. Nag-volunteer ako sa cancer center kung saan siya gumugol ng huling linggo. Tumulong sa mga pamilya sa insurance paperwork. Naupo sa mga pasyente habang chemo. Simpleng trabaho, makabuluhang trabaho. Bawat Martes at Huwebes ng umaga, ibinenta ko ang mansyon noong Hulyo. Masyadong malaki para sa isang tao. Masyadong maaming alaala ng mga anak na nagtraidor sa lahat ng kinakatawan nito. Bumili ako ng mas maliit na lugar. 3 kwarto, 2 ektarya, lahat ng kailangan ko. Nanatiling buo ang estate trust. Cancer Research Scholarships sa pangalan ni Patria. Funding sa dental students na hindi kayang magbayad ng tuition. Legacy building sa halip na legacy protecting. Sa kung ano sana ang ikanegatibo, 45 taong anibersaryo namin. Binisita ko ang libingan ni Patria. Dala ang paborito niyang bulaklak. Naupo sa bench sa tabi ng headstone niya. Tama ka sa lahat, sabi ko ng malakas. Nagpaplano sila. Naghihintay sila na mamatay ka. Pero pinigilan ko sila. Pinrotektahan ko ang itinayo natin. Okay na ako ngayon. Sa wakas okay na. Tahimik ang sementeryo. Ibon lang at hangin sa mga puno. Kinuha ko ang liham niya. Ngayon ay laminated at nasa wallet ko. Binasa ko ulit ito. Sulat kamay niya, mga salita niya, ang huling gawang pag-ibig niya. Salamat sa pagiging mas matapang kaysa sa akin. Bulong ko. Salamat sa babala. Habang nagdadrive pa uwi, nadaanan ko ang isang coffee shop. Bigla akong pumasok. Nag-order ng paborito niyang inumin. French vanilla latte na may extra foam. Naupo sa tabi ng bintana. Pinanonood ang mga dumadaan. May matandang mag-asawa na naghawak kamay. Batang pamilya na may stroller. Businessman na naka-phone. Ordinaryong tao. Ordinaryong buhay. Hindi na ordinaryo ang akin ngayon. Pero akin ito. Protektado. Tapat. Malaya sa exploitation na plano ng mga anak ko. Nang gabing yun, tumawag ang bagong lawyer ko. Iba ng firm. Fresh start. MR Cruz, dumating na ang applications para sa cancer scholarship. May 47 applicants. Gusto ng review committee ng input mo sa finalists. Ipadala ninyo. Magiging karangalan ko. Pagkababa namin, binuksan ko ang laptop ko. 47 estudyante na nangangailangan ng tulong para ituloy ang career sa healthcare. 47 pagkakataon para bigyang pugay ang alaala ni Patria sa tamang paraan. Hindi sa pag-enable ng mga entitled na anak na nakakakita sa magulang bilang ATM. Sa pagtulong sa mga estranghero na pinahahalagahan ang edukasyon at oportunidad. Nag-isip ako ng sandali kina Danilo at Marco. Nagtaka kung saan sila napunta. Tapos tumigil sa pagtatanong. Choices nila, consequences nila, buhay nila. Ang akin ay narito. Maliit na bahay, volunteer work, travel, scholarship committees. Kapayapaan na binili sa presyo ng family relationships na transactional mula pa sa simula. Worth it. Ganap na worth it. Bago matulog, sumulat ako sa journal na sinimulan kong panatilihin. I-document lahat gaya ng payo ni Ramon. Magandang practice para sa legal protection at personal processing. Ngayon ay 1 taon na mula sa eviction day. Isinulat ko. Naibenta na ang bahay, secure ang trust, funded ang scholarships. Sinunod ang babala ni Patria. Pinarangalan ang alaala niya. Walang regrets. Isinara ko ang journal at pinatay ang ilaw. Sa labas, ang tag-init sa Quezon Province ay umuugong sa mga insekto at malayong traffic. Ordinaryong tunog, mapayapang tunog, tunog ng buhay na naibalik.